Magandang araw po muli sa inyong lahat. Siyempre saan man parit kayo ng Pinas, naroroon. Sumating pong muli ang pagpapala sa araw na ang makatang-tambay pong muli. At kumusta po kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayo. At ang naisip kong bigyan ng reaksyon yung tungkol sa ating napapanood at lumilitaw at pinapalabas ng mga tambilawan vloggers na gusto nilang baguhin yung mga pangyayari na ayon sa kanila hindi naman talaga si Pangulong Duterte ang nagpalibing sa matandang Marcos sa libingan ng mga bayani. Ito ngayon yung kanilang mga narrative at pinapalitaw sa kanilang mga pagbablog ba na marahil ay para na rin ipakita at pabulaanan na para sabihin nga naman at isipin wala naman talagang utang na loob na dapat tanawin sa mga Duterte itong mga Marcos. At siyempre, alam naman natin lahat wasak na ngayon yung team nila. Kumbaga para walang maisumbat. Parang yun yung gustong palitawin itong mga loyalist vloggers na ito. Sama-sama na ito, Tambi vloggers at Marcos vloggers. Iisa yung mga narrative nila. Na ayon sa kanila ay ang talagang totoong nagpalibing sa matandang Marcos sa libingan ng mga bayani ay ang Supreme Court. Nakita nyo na. Tingnan nyo kung gaano kabangag ang mga nagiging pangatwiran ng mga ito, yung kanilang gustong palitawin. Para lang masabi at huwag isipin na talagang walang utang na loob yung na dapat amin yung mga Marcos sa mga Duterte. Dahil hindi naman talaga si Duterte ang nagpalibing, kundi ang Supreme Court. Logic lang, hindi naman natin dito yung kailangan na mataas na karunungan o pinag-aralan o kung ano ba yung mga narating natin sa buhay. Ang Supreme Court na riyan na. Kahit nung panahon ni Cory, panahon ni Ramos, panahon ni Estrada, panahon ni Aruit, panahon ni Aquino. Nariyan na yung Supreme Court. Ba't hindi ito maipalibing? Tapos minsan lang dumating ang isang Duterte na naging isang pangulo, saka nalibing, tapos sasabihin ng mga ito ngayon, walang dapat tanawing utang na loob yung mga Marcos sa Duterte dahil hindi naman itong totoong nagpalibing sa matandang Marcos sa libingan ng mga bayani kundi ang Supreme Court. Dito natin nakikita kung gaano kaampaw, kung gaano kalutang, at kung gaano kahilo ang mga pag-iisip ng mga taong ito. Ang dami. Doon pa may Supreme Court na talaga tayo. At bilang patunay, hindi ba ito ipinalibing ng palihim? Tapos natuklasan na lang ng mga tumututol nga dito. Alam naman natin itong mga kaliwa at itong mga dilawan ang unang-unang tumututol dito. Na wag nga itong malibing Ferdinand Marcos Sr. At ang katunayan nito, kung talagang Supreme Court ang nagpalibing nito, dapat ang nagrally ang mga tumututol dito nung panahon na yun. Sa Supreme Court. Hindi malinaw natin, nakita na natin noon na nung malaman ng mga tumututol ng ito na nalibing na si Ferdinand Marcos Sr. Nagrally ang mga ito at bilang isang mahigpit na pagtutol sa ginawang yun ni Pangulong Duterte. At hindi Supreme Court yung tinutukoy nila may kagagawa nito sa mga nag-aaraling ito. Pag si Duterte ang kanilang tinutuligsa dito. Na hindi raw nga dapat ito ipalibing sa libingan ng mga bayani. At bilang pagdidiin pa nga nila, at siyempre ito na yung kanilang mga narrative nung halos 30 taon mahigit. Na ito nga raw ay diktador, magnanakaw at mamatay tao. Kaya hindi ito nararapat doon na mahimlay. Ngayon, tapos sasabihin nila na sasabihin ng
mga loyalist na ito ngayon at gustong baguhin nga ang kasaysayan na wala naman talagang utang na loob na dapat tanawin ng mga Marcos. Kasi nga Supreme Court nga ang nagpalibing nito, hindi naman si Duterte, hindi naman ang Pangulong Duterte. Parang nakikita natin na para lang ba makaligtas sila dun sa mga pamumuna na mga walang utang na loob ang mga Marcos. At siyempre, pinagtatanggol ito ng mga loyalist. Ganito yung kanilang gustong palabasin. Na hindi talaga si Duterte ang nagpalbing, kundi ang Supreme Court. Kagaya nga ng sabi ko, kasama nga rito no, natatandaan ko pa si Senator Kiko Pangilinan. Na siya pa nga yung nagsasalita na ipapahukay daw niya sa libingan ang matandang Marcos dahil tutol na tutol sila na doon nga ito mahimlay. At kakatwa nga sa nangyayari ngayon, itong mga dilawan na ito ngayon yung kakampi ni Marcos. Nakita nyo ng mga nangyayari ngayon.